Mga prediksyon para sa 2025. Ang hindi inaasahang leader ang susulpot at magpapabago ng takbo ng politika sa bansang Pilipinas. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magdadala ng malaking breakthrough sa larangan ng medisina. Magiging taon ng muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ang kwento ng mga bantog na manghuhula sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, hindi maikakaila ang pagkahilig ng mga Pilipino sa panghuhula. Mula sa paniniwala sa kapangyarihan ng mga albularyo at babaylan noong pre-kolonyal na panahon hanggang sa mga modernong psychic at tarot card readers sa kasalukuyan, ang panghuhula ay nananatiling bahagi ng ating kultura. Ang kagustuhan nating malaman ang hinaharap ay nag-ugat sa ating likas na pagkamausisa at pagnanais na harapin ang buhay ng may gabay. Sa episode na ito mga katoto, tatalakayin natin ang kasaysayan ng mga kilalang manghuhula sa Pilipinas, ang kanilang kontribusyon sa ating kasaysayan, at kung paano ito umangkop sa modernong panahon. Sisilipin din natin ang kanilang mga natatanging hula na tumatak sa kasaysayan at kung paano naapektuhan ang mga tao ng kanilang mga prediksyon. Sa dulo ng video na ito, magbibigay tayo ng mga prediksyon para sa 2025, batay sa pananaw ng ilang eksperto sa larangan ng metaphysics. Tara't samahan niyo ako sa paglalakbay sa mahiwagang mundo ng panghuhula sa Pilipinas. Part 1. Ang panghuhula sa pre-kolonyal na Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga babaylan at Katalonan ang nagsilbing espiritual na gabay ng ating mga ninuno. Bukod sa panggagamot, isa sa kanilang pangunahing tungkulin ang panghuhula. Ginagamit nila ang iba't ibang pamamaraan gaya ng pagbasa sa kilos ng alon, hangin, bituin at maging ng mga panaginip upang bigyan ng kahulugan ang mga nagaganap sa paligid. Isa sa mga pinakatanyag na kwento ay ang tungkol kay Kaptan Bato, isang babaylan mula sa Panay na sinasabing hinulaan ang pagdating ng mga dayuhang mananakop. Ayon sa alamat, sinabi niya na ang mga bakal na ibon, mga barkong Kastila, ay darating at magdudulot ng malaking pagbabago sa ating lupain. Ang kanyang babala ay hindi ganap na naunawaan ng mga tao noon, ngunit naging malinaw nang dumating ang mga Espanyol noong 1521. Sa mga ganitong paraan, naging mahalaga ang mga babaylan sa buhay ng ating mga ninuno. Sila ang tagapag-ugnay ng lupa at espiritu, nagbibigay liwanag sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng ordinaryong kaisipan. Part 2. Ang panahon ng kolonyalismo. Sa ilalim ng pananakop ng Espanya, nawala ang mataas na pagtingin sa babaylan. Pinalitan ng simbahang Katolika ang kanilang papel bilang espiritual na gabay. Ngunit hindi ito tuluyang nagpahinto sa paniniwala ng mga Pilipino sa panghuhula. Sa halip, ito ay nagbagong anyo. Isa sa mga kilalang pangalan noong panahon ng Kastila ay si Maria Labuak mula sa Bulacan. Kilala siya bilang isang manghuhula ng bituin na gumagamit ng astrolohiya upang magbigay ng prediksyon. Ang kanyang tanyag na hula ay ang pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754 na sinasabing nakita niya sa kanyang mga talaan ng mga bituin. Noong panahon ng Amerikano, sumikat naman si Hilaria del Pilar na tinaguri ang tagapayo ng mga generals. Isa siyang espiritista na nakatulong umano kay General Luna sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Kilala rin siya sa kanyang prediksyon na magkakaroon ng panibagong digmaan mula sa dagat na nagkatotoo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Part 3. Mga modernong manghuhula. Sa pagsisimula ng ika-20 siglo, nagkaroon ng mas malaking interes sa psychic readings, tarot cards, at numerology. Ilan sa mga pinakatanyag na modernong manghuhula ay ang sumusunod. Number 1. Jojo Aquin, the Nostradamus of Asia. Si Jojo Aquin ay isang tanyag na psychic at astrologer noong 1980s. Isa sa kanyang pinakatanyag na prediksyon ay ang lindol sa Luzon noong 1990. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na reputasyon, patuloy siyang hinangaan ng marami dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa astrological patterns. Number 2. Madam Auring. Si Madam Auring ang isa sa pinakasikat na manghuhula noong 1970s.
Kilala siya sa kanyang hula na mananalo si Gloria Diaz bilang Miss Universe noong 1969. Simula noon, siya ang naging go-to psychic ng mga kilalang tao, kabilang ang mga politiko at artista. Number 3. Rene Mariano. Si Rene Mariano ay isang kilalang tarot card reader na nakapagbigay ng maraming accurate predictions. Isa sa kanyang pinaka-memorable na hula ay ang tungkol sa pagbagsak ng isang administrasyong politikal noong 2001 na naganap sa People Power 2. Number 4. Robert Bobby Limlao. Ang feng shui expert na si Bobby Limlao ay nakilala sa kanyang mga prediksyon sa larangan ng negosyo at politika. Isa sa kanyang tanyag na prediksyon ay ang economic boom ng Pilipinas noong late 2010s. Sa panahon ng internet at social media, mas dumami ang modernong paraan ng panghuhula. Ang mga psychic reading ay hindi na lamang limitado sa personal na konsultasyon. Maaari na itong gawin online. Gayun din, ang mga horoscope at astrology apps ay naging popular, lalo na sa mga kabataan. Part 4. Mga prediksyon para sa 2025. Narito ang mga prediksyon para sa 2025 batay sa pinaghalong tradisyonal na panghuhula at modernong interpretasyon. Number 1. Para sa pandaigdigang kalusugan. Ang 2025 ay magdadala ng malaking breakthrough sa larangan ng medisina. Sinabi ng ilang astrologers na ang planetary alignment ngayong taon ay pabor sa teknolohikal na inobasyon, lalo na sa pagdiskubre ng lunas para sa mga malalang sakit. Number 2. Para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa mga feng shui expert, ang 2025 ay magiging taon ng muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ngunit magmumula ito sa mga sektor tulad ng renewable energy at agrikultura. Number 3. Para sa mga natural na sakuna. Bagamat may mga prediksyon na muling magkakaroon ng malalakas na lindol, sinabi rin ng ilang psychic na magiging mas handa ang bansa. Mahalaga raw na magbigay pansin ang gobyerno sa disaster preparedness. Number 4. Para sa politika, isang hindi inaasahang leader ang susulpot at magpapabago ng takbo ng politika sa bansang Pilipinas. Ang leader na ito ay magdadala ng mga progresibong pagbabago na inaasam ng nakararami. Number 5. Personal na aspeto. Para sa karamihan, ang 2025 ay magiging taon ng self-discovery. Ang mga tao ay mas magpupursige sa paghahanap ng mas makabuluhang buhay tulad ng pagpapahalaga sa mental health at espiritualidad. Ang kasaysayan ng panghuhula sa Pilipinas ay patunay ng matibay na koneksyon ng ating mga ninuno sa espiritualidad. Mula sa mga babaylan ng pre-kolonyal na panahon hanggang sa modernong psychic at feng shui experts, nananatili itong bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang mga manghuhula ay hindi lamang tagapagbigay ng prediksyon, kundi tagapayo rin sa oras ng kawalan ng kasiguruhan. Sa kabila ng makabagong teknolohiya at agham, ang ating paniniwala sa mga hula ay nananatili dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at gabay sa hinaharap. Ngayong 2025, hinahangad natin ang mas maliwanag na bukas batay sa mga prediksyon na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala na tayo rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Maging ang mga prediksyon na ito ay nagiging paalala na ang ating kinabukasan ay nasa ating mga kamay pa rin. Maraming salamat sa panonood mga katuto. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Kita-kits muli sa susunod na episode.